binubutasan ko siya sa magkabilang dito sa taas tsaka sa baba, tapos tsaka mo siya ilalagay. Kasi yung raspberry leaf tea tapos yung primrose oil, sabi niya 36 weeks ko daw gawin yun. Good morning guys! Welcome back sa aming channel. 36 weeks na po ako ngayon, no? And nag-start na akong mag-try ng primrose oil. So siguro alam ko naman sa inyo na alam nyo na kung paano gamitin yung primrose oil. So bago siya sa akin, medyo nung una alangan akong gawin siya kasi natatakot ako kasi nga syempre sa private mo ilalagay siya, tapos yun. Kasi nirecommend din siya sa akin ng tawag nito ng nung midwife. Sabi niya gamitin ko daw siya pagka 36 weeks ko. So tinry ko siya kagabi and 36 weeks naman na ako ngayon. Tapos dalawang parang capsule gel kasi siya. So papakita ko sa inyo kung anong itsura nung ginagamit ko. Wait lang. Yung ginagamit ko guys, in order to ni Travis evening primrose oil, ayan. Tapos, parang siyang gel capsule, ayan. Tapos, binubutasan ko siya sa magkabilang dito sa taas tsaka sa baba, tapos tsaka mo siya ilalagay. So, yun, nagtingin-tingin din ako, nag-search din ako, no? Sabi ko, paano ba ginagawa? Kasi, ayun, alam mo yun, yung parang hindi ako makapaniwala. Ilalagay pala sa ganun. Tapos, kusa pala siyang madi-dissolve. And, ang dami rin pala talagang gumagamit nito. Kahit sa Pinas pala, mga buntis pala talagang gumagamit nito, no? Sabi ko, parang nakakaano lang kasi bago siya sa akin So, hindi ko alam na may ganun palang ginagawa pag malapit ka ng mga anak, ganun. Kasi sabi nila, pampalambot daw yun ng yung parang pampalambot ng cervix, ganun. Hindi siya nakaka-induce ng labor, pero nakakatulong siya para daw hindi ka mag-tear, hindi mawasak ang hindi mawasak na mawasak, 'di ba? Para kumbaga parang mag-stretch lang siya, ganyan. So try natin, no? Wala namang masama kung ita-try natin. And then recommend din talaga siya nung nurse, nung midwife. Sabi niya gamitin ko na nga pag 36 weeks. Hindi ko pa siya ginamit ng 35. Kumbaga, inintay ko muna talaga, no? Kasi nga gusto ko yung makasigurado din ako. Tapos meron din siyang nirecommend na ayun nga yung raspberry leaf tea. 2 cups a day ata yung ginagawa ko ngayon kasi sa umaga yung parang siya nga mainit na tea na raspberry leaf tea, yun yung iniinom ko. Tapos minsan hinahalo ko siya sa may pineapple juice, ganun, pag mga bandang hapon, ganyan. Tapos kasi pag gabi minsan nakakalimutan ko nang uminom, kaya sa tanghali yun na lang yung ginagawa ko. Nahalo ko siya sa parang juice, yung pure na pineapple juice. Bumili rin kami noon. Tapos, and by the way, yung primrose oil nga pala, madami ako nakitang reviews or yung mga experience nila sa TikTok or sa ibang mga social media na nakakatulong daw talaga. Comment nyo nga po sa comment section kung gumamit din po kayo nito and kung nakatulong din po sa inyo, no, para sa mga buntis na katulad namin, para hindi kami mag-overthink. 'Di ba? Kasi minsan talaga, para minsan may isip mo, okay ba siya, ganun, or safe ba siya? Pero nirecommend naman din siya sa akin. So, hindi naman nawala yung kaba ko, 'di ba? So ganun. Pero ang dami ko din talaga nakita ng mga positive reviews na gumamit sila nito tapos saglit lang din daw talaga yung pag-push nila, tapos hindi daw sila yung masyadong napunitan, ganun. Kaya sabi ko, siguro nga safe siya, siguro nga okay siya, nakakatulong siya, ganun. Pero hindi siya nakaka-induce talaga ng labor. Kasi may mga iba iniisip nila na kapag uminom daw nito, nakaka-induce ng labor, ganyan. So, iba-iba kasi experience ng ibang mga buntis no? Siguro yung iba na nung nag-take sila niyan, kumbaga, after nung nag-take sila, tsaka sila nag-labor agad, siguro ganun. So, isang araw ko pa lang siya natatry, and anytime soon, pwede na talagang lumabas si Ellie, guys. Kasi 36 weeks na ako, sabi nila between 37 full term naman na daw, 37 to 40, yan, full term na. So, kapag
36 weeks, medyo preterm, ano pa sila. Yun nga, preterm, ganyan na tinatawag. Pero pwede ka na ding manganak ng mga ganong weeks, 'di ba? So yun, uminom ako ng raspberry leaf. Ito yung mga preparation ko, no? Kasi nga, nasa last stage na ako ng pregnancy ko, manganganak na ako. It's either this month or first week ng March. Kasi sa mga nagtatanong po, ang due date ko po is March 6. And hindi ko po alam kung kailan lalabas si Ellie, pero feeling ko mababa na siya. Kasi lagi ko nang nararamdaman yung galaw niya sa ilalim. Kumbaga sa may parang puson mo, ganon. Doon ko siya talaga nararamdaman. And sobrang likot na, ganon. Parang gusto niya nang lumabas. So, ayun, uminom ako ng raspberry leaf tea. Tapos, yung isa pa, ang ginagawa ko is, kumakain din ako ng dates. Nag-start ako ng dates 32 weeks. Kasi hindi naman daw, ang dates, kumbaga, wala naman daw masama kung kumain ka ng dates ng maaga. So, tinanong ko rin yun kay nurse. Sabi niya, wala naman daw problema kung kumain ako ng dates ng maaga. Kasi yung raspberry leaf tea, tapos yung primrose oil, sabi niya, 36 weeks ko daw gawin yun. So, ginawa ko naman, 36 weeks ko ginawa yung primrose oil, tapos yung raspberry leaf tea, siguro mga 35 weeks ko na ginawa yun, or 34, ganun. So, yun. Tapos, yung dates kasi, favorite ko kasi yung dates, hindi ko alam. Siguro mga nito ko lang na naging nagustuhan nung nag-abroad ako sa Bahrain. Kasi nga, 'di ba, sa Bahrain madaming dates. Tapos yung boss ko noon sa Bahrain, binibigyan kami ng dates, nagustuhan ko yung dates. Kumbaga, wala na sa akin yung lasa. May iba kasi na ayaw nila ng dates. May iba na ayaw nila ng lasa ng dates, ganun. Parang dito, sa US, madaming mga American na ayaw nila din ng dates, ganyan. Kumbaga parang ayaw nila ng lasa. Tapos, yung raspberry leaf tea, ayaw din nila. Kumbaga napapangitan sila sa lasa. Hindi naman lahat, pero may iba talaga na ayaw nila yung lasa. Kaya minsan hinahaluan nila ng juice, ginagawa nilang parang cold drinks, ganun. Pero ako kasi mas prefer ko yung mainit na parang tsaa lang talaga sa umaga. Tapos, yung isa pa na nakakatulong daw is yung pineapple. So, pineapple, syempre, gusto ko rin yung pineapple. Pero, hindi ako araw-araw kumakain ng pineapple. Siguro sa isang linggo, mga 3 beses. Bumibili talaga ako ng pineapple na prutas. Kasi hinihiwa-hiwa ko na lang siya. And, nag-start ako noon ng, kailan ba ako nag-start? Siguro 34 weeks ako nag-start noon, no? Tapos, ayun. So, titingnan natin kung ano yung mga epekto nito after kung mga anak ko nakakatulong ba siya, ganun. So, babalikan ko kayo, no, gagawan ko ng video after kung mga anak kasi para makatulong din sa iba na bagong, 'di ba, para sa mga bagong buntis, sa mga first time mom, 'di ba? Kasi alam ko na gusto niyo din malaman ano yung parang naging experience ko or ano yung mga nakatulong sa akin, ganun. Kung ano yung mga tawag nito, ginawa ko, or whatever, ganun. Kung manormal ko man, sana talaga manormal ko siya. Target ko talaga, guys, is normal delivery, yung walang epidural. Pero, di pa natin alam, di natin masabi, diba? So, ayun talaga yung target ko. Yung parang birth plan ko, ganun. Pero we don't know what's gonna happen. Pero, sabi ko talaga sa sarili ko, na-try kong kayanin. Kung kaya ng iba, syempre, why not na? Hindi ko rin kayanin, 'di ba? So, nanay ko, 7 kami. 6 doon is normal sa bahay lang. Tapos, yung bunso, na CS kasi siya. Kasi nga, medyo may edad na rin yung nanay ko nung nabuntis siya ng pang-7. So, medyo diba? Kaya na-hospital siya, tapos na-CS na rin siya. Tapos doon na siya na-ligate, ganun. Tapos, yun. So, yun lang talaga yung goal ko talaga, no? Pero, hindi naman din nakakabawas ng pagkananay kung mag-take ka ng epidural or what, diba? So, lahat ng moms, madaming pinagdaanan. Grabe ang pinagdaanan. So, hindi nakakaano na mag-take ka na epidural, ng mga pitocin, mga ganyan. Ganon kasi dito may mga epidural, tapos pitocin na tinatawag, 'di ba? Sa Pilipinas ata meron din
epidural. Kaso, mahal, di ba? Dito naman, cover naman siya ng insurance namin. Pero ayaw ko lang talagang mag-take as much as possible. Kung kaya ko, di ba? Pero kung hindi ko na talaga kaya, we'll see guys. Babalitaan namin kayo. And mag-a-update kami kung hindi man kami makapag-vlog. Kasi sa hospital na pupuntahan namin na pag-i-stayan namin o pag-aanakan ko is ano siya, military hospital siya. Kumbaga hindi ko alam kung pwede. So titignan namin, no. Pero tatry kong mag-vlog para naman meron din kaming tawag niyan. Meron din kaming alam mo na, yung parang memories. Memories ng pag-anak ko, di ba? So, yun. Sana yung mga ginagamit ko ngayon is makatulong. And I know yung pag-exercise, pagiging active is nakakatulong din siya. May mga iba na sobrang exercise nila, pero at the end, na CS pa rin sila, ganun. Hindi natin alam kasi hindi naman talaga natin hawak yung kapalaran natin, di ba? And hindi natin alam kung anong mangyayari. So, as much as possible, kung kaya mong maging active, kung kaya mong maging healthy, gawin mo. Pero, wag mong sisihin yung sarili mo na at the end of the day na biglang ganun nangyari kahit na nagiging active ka, kahit na ginawa mo yung lahat, pero walang nangyari, hindi nakatulong. Hindi mo yun fault. Kumbaga, hindi mo naman kasi hawak yung ano, 'di ba? Yung mangyayari, kung ano yung magiging mo, 'di ba, sitwasyon at the end. So yun lang, babalitaan ko kayo guys. So yung Primrose oil talaga yung medyo nai-struggle ako na gawin kasi bago pa siya sa akin, and ayun, tinutulungan naman ako ni hindi naman siya yung hindi naman siya yung naggagawa nun. Ako yung naggagawa nun. So siya lang yung nagtutusok, nagbubutas, nagpupok dun sa may capsule. Tapos, ako na yung nagano. Kasi nga, kagabi tinulungan niya ako. Tapos kasi sabi ni nurse, 2 lang yung gamitin ko everyday. So, ang ginagawa ko, hindi ko siya tinitake orally. Ang ginagawa ko is, inaano ko siya. Yun nga lang, dun ko siya nilalagay. Alam niyo na yun. Hindi ko siya tinitake orally. So, dun lang sa ko nilalagay. Morning at saka evening. So, yun guys. Kung gusto nyo din gamitin, itry sa mga buntis dyan na magta-3rd trimester na din, no? Try nyo lang. Pero, mag-consult pa rin kayo sa OB nyo or sa nurse nyo or sa midwife or nurse or whatever you call it, or doctor. Mag-ask pa rin kayo kasi mas maganda na rin yung alam nila, mas maganda na rin na safe. Kasi baka mamaya, pagbawalan kayo, baka mamaya high risk din kayo, ganun. May iba-iba rin kasi yung pagbubuntis natin no? Iba-iba rin talaga tayo ng kasi may iba na bawal sila sa ganito, ganyan. So, yun, i-consult nyo pa rin sa doktor nyo, no? So, malaki na yung tiyan ko, guys. And, eto na siya. Malaki na talaga siya. Wait lang, pakita ko sa inyo. Ayan na siya, guys. Malaki na. 'Di ba? Lahat ata sa akin lumaki, no? Lumaki. Pati yung ilong ko lumaki. Sobra bang laki ng ilong ko? Feeling ko ang laki-laki ng ilong ko kasi maliit lang talaga ilong ko kasi pango nga. Ayan. Nalabas na si Ellie, my goodness. Ala, grabe yung butchog ko dito. Oh. Saka na lang tayo bumawi pag 'di ba, pag pwede na. Sa ngayon, si baby muna. By the way, inayos ko na nga pala yung namin. Dumating na yung wipes namin. So, itatry namin tong Healthy Baby Wipes. 8, siya, sa isang box ata, 8 pieces. 8 na ganito. Tapos, binuksan na rin namin yung diaper genie. Hindi pa namin nalalagay yung parang trash bag niya nasa loob. Ay, hindi pa namin nalalagay. Tapos, inano ko na rin pala to guys, inassemble. Ayan. Sa registry lang din namin yan. Binili ng mga friend namin, no. Tapos, ito na yung namin, kompleto na siya. Yung dadali namin just in case mga nakakunong ng diba,
wala sa oras. Mga ako ng biglang emergency. So, ayan. So, ayun lang guys, yung vlog natin for today. Paki-comment naman sa comment section yung mga gumamit ng Primrose Oil kasi doon talaga ako na-curious guys. Kung anong effect nito sa inyo after yung mga anak, no? So, para na din sa ibang mga buntis na bago pa lang din sila sa ganito, 'di ba? Para magkaroon din sila ng idea. So, maraming salamat sa panonood guys. And i-update namin kayo sa next appointment ko ngayong February 12. Kung ano ng status. Ano ng status natin, no? So, meron akong appointment sa next week. So, yun lang ang vlog natin guys. Thank you so much for watching. See you again next time. Bye!